Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-transfer ng pera from Metrobank to GCash online. So ang una natin gagawin, i-open lang natin yung ating Metrobank app. Then mag-login kayo gamit ang inyong username at saka yung inyong password. So dito sa homepage ng Metrobank, makikita na natin dito yung ating account number at yung available balance sa ating bangko. Bukod sa makikita mo dito yung balanse mo, so pwede mo rin makita dito yung mga transaction mo nung nakaraan. Halimbawa, meron kang inaasahan na perang papasok. So makikita mo agad dito kung nandito na siya. Hindi mo na kailangan mag-balance inquiry sa ATM machine or pumunta sa bangko. So, merong mga features dito katulad ng send money. I-click lang natin ito, then click to my account. So, i-enter natin dito yung amount. Then, ayan, 10 pesos. Select natin yung recipient. So, dito, pipiliin natin itong unenrolled account. And yung type is individual. And then, dito sa bangko, hahanapin mo dito yung bangko or wallet na pagpapasahan. Pwede mo ring i-type dito katulad ng GCash. So, ito siya. I-click lang natin. I-enter dito yung account number na pagpapasahan. Meron ding ditong hinihinging first name, last name, at yung mobile number na pagpapasahan mo ng pera. So, dito sa email address, optional lang ito. Pwede ninyong ilagay, pwede ding hindi. Then, tap mo tong next. After that, i-double check kung tama yung information na inilagay mo. So, dito, merong 25 transaction fee via InstaPay. So, pag InstaPay, instant yung pag-transfer. Then, yung maximum amount ay 50,000 pesos lang. So, dito naman sa PesoNet, meron itong transaction fee na 50 pesos. Then, dito sa PesoNet, mas malaki yung amount na pwede mong i-transfer up to 200,000 pesos per transaction. So, dito sa PesoNet, meron itong cut-off na tinatawag. So, 3 PM yung cut-off. Kapag lumagpas ka sa cut-off na yon, mapaprocess na siya the next day. So, kapag wala ka pa sa cut-off, halimbawa kapag before 3 PM ka nag-send or nag-transfer ng pera sa bangko, so pwede siyang umabot up to 3 hours bago mapadala yung pera na isinend mo. Dito naman sa purpose, mag-select tayo ng purpose. I-click natin itong fees, then i-tap itong next. At dito, i-double check mo yung info kung tama ba. So, dito sa InstaPay fee is 0. So, ibig sabihin nito, libre or na-waive yung pambayad dito. Possible may promo or baka nagbago ng yung fees sa InstaPay. Then, itap natin itong confirm. So, ayan. So, meron pang second way kung paano mag-send ng pera. Meron ditong QR. Pwede kang mag-scan ng QR code. Halimbawa, katabi mo lang or kasama mo lang yung papasahan ng pera. Pwede mong i-scan yung code niya. Or di kaya i-upload mo siya. Halimbawa, sinend sa'yo online, sa Messenger, or other method. I-access mo lang yung gallery mo at piliin na yung QR code na pinadala sa'yo. Halimbawa, katulad nito, i-scan mo lang yung QR code sa GCash niya. Ayan, nandito na yung GCash number. I-enter mo lang yung mga info dito. I-enter mo lang yung next and then enter yung amount. Then mag-select tayo ng purpose, fees, and then i-enter mo lang yung next. Tap natin itong confirm. Then i-enter natin dito yung passcode sa bank account natin. So ayan, processing na yung pag-transfer. So pwede mong i-take yung screenshot nito para proof of transaction at pwede mong i-share dun sa pinapadalhan mo ng pera. So, meron kayong option na pwedeng i-enroll ito. Halimbawa, next time magta-transfer ulit kayo sa kanyang account. So, pwede nang hindi i-enter yung information niya or mag-scan ng code. Mag-send ka na lang ng amount sa papadalhan mo.
na naka-enroll dito. So, may naka-receive ako na SMS dito from Metrobank. At dito nakalagay ay nag-fail daw yung transaction natin. So, ito yung mangyayari kapag hindi na-recognize or mali yung account number. So, try natin na i-enter mano-mano yung pag-send natin ng pera kaysa mag-scan ng code sa QR. I-enter lang natin yung amount. Then, click itong unenrolled account. Then, hahanapin natin yung bangko or wallet dito. Ito yung GCash. Then, i-enter yung account number. Then, first name, last name, at saka yung inyong mobile number. Then, click next and then, double check tama ba yung information na nakalagay natin. Then, ilalagay natin dito yung purpose. Click natin itong fees. And then, click natin itong next. Ayan. After that, click natin itong confirm. Meron ng reference number dito. After that, i-enter yung passcode sa bank account natin. And then, click next. And then, you will be notified once transaction is successful. So, ayan, merong text from Metrobank na successful na yung pag-transfer mo ng pera sa GCash. Ayan, dito tayo sa transaction history at so titignan natin kung nabawasan ba yung ating balance. At ayan, meron pong 10 pesos na nabawas dito sa ating Metrobank. So ayan, titignan natin dito sa GCash kung meron bang nadagdag na 10 pesos sa ating GCash. Punta tayo sa transaction history. And then, ayan. So, ayan, meron na pong nadagdag na 10 pesos galing sa Metrobank. So, yan lang po ang mga tips at paraan kung paano mag-transfer ng pera from Metrobank to GCash. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye.